Hinamak na manugang. Kabanata 281. Si Li Tailei ay naiinip na at hindi napigil ang sabihin, hayaan mong magsalita ang iyong amo. Ang ibig niyang sabihin, walang lugar para magsalita ka rito. Nagbago ang ekspresyon ni Song Tao, at naging mabangis ang kanyang mga mata. Nang makitang magsisimula na sila ng hidwaan, mahinang umiling si Alex Dixon kay Li Tailei at sinabing, tatayo lang ako roon at manunood. Hindi ko makita ang galaw ng arena kahit umupo ako doon, hindi ito komportable. Ito, saglit na nag-alinlangan si Li Tailei at mabilis ding tumayo. Nakatayo si Master Dixon, paano siya maglakas loob na maupo? Bakas sa mukha ni Song Tao ang mapagmataas na ekspresyon, isang masamang tingin ang ipinukul niya kay Alex Dixon, pagkatapos ay umupo ng may saksak. Alam na niya na si Alex Dixon ay matrilocal son-in-law ng Lewis family. Siya ay umasa sa kanyang mga koneksyon upang maging presidente ng Merchant Union, na naging dahilan ng kanyang pagmamaliit sa kanya. Sa kanyang opinyon, ang isang walang kwentang tao tulad ni Alex Dixon ay hindi kwalipikadong maging presidente ng White Dragon Sect, lalo pat maging miyembro ng White Dragon Sect. Hindi pinansin ni Alex Dixon si Song Tao dahil ayaw niyang maging katatawanan ng mga tao sa East at West Realm. At saka, sa paningin niya, langgam lang si Song Tao, at wala siyang pakialam dito. Ang 10 o higit pang mga mangangalakal na nakaupo sa kanilang mga upuan ay ang mga taong nag-sponsor ng White Dragon Sect, lahat sila ay big shot sa bansa. Taon-taon, ang White Dragon Sect ay mag-iimbita ng isang grupo ng mga kilalang boss. Una, gusto nilang maging saksi, pangalawa, gusto nilang palawakin ang kanilang reputasyon at ipakita ang kanilang kapangyarihan. Pangalawa, ang sponsorship fee ng mga merchant ay ipapamahagi sa mga kalahok bilang premyo para sa kompetisyon ngayong taon. Tumayo si Li Tailei sa tabi ni Alex Dixon at binigyan siya ng ilang pointer sa mahinang boses. Master Dixon, ngayong taon ay inimbitahan ni Chen Yuanwu ang lahat ng tao dito na gawin ang jade business. Ang nakaupo sa gitna ay tinatawag na Wu Jiting. Siya ang nakita ni Jade Merchant sa Mian State, inimbitahan siya ni Chen Yuanwu dito dahil gusto niya makipag-ugnayan sa kanya at gawin ang negosyo ng Jade sa Mian State. May naisip si Alex Dixon at sinabing, dahil siya ang Jade Merchant ng Mian State, dapat ay may dala siyang magagandang Jade Stones. Pagkatapos ng kompetisyon, hahanapin ko rin siya para bumili ng magandang Jade Essence. Mapait na ngumiti si Li Tailei at sinabi, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Ang tiyuhin ni Boss Wu ay si General Angshan, kinokontrol niya ang pinakamalalaking minahan ng Jade sa Mian State at nagkaroon ng pagtatangi laban sa mga mangangalakal ng Hua, kaya karaniwan niyang hindi nakikipag-ugnayan kay Jade Merchant ng Hua, inimbitahan din siya ni Chen Yuanwu sa pamamagitan ng mga kaibigan, at nabalitaan niyang one-time deal yun na 1 bilyon, para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan, halos hindi nagawa niya ito. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, 1 bilyon lang, hindi gaano. Casual niyang sinabihan si Song Yulua na bilhin ang Jade, at ang panimulang presyo ay 2 bilyon din. Nang marinig ito ni Li Tailei, palihim niyang pinitik ang kanyang dila. Ang 1 bilyong dolyar na kalakalan ng Jade ay talagang isang piraso ng cake sa mga mata ni Alex Dixon. Hindi rin niya alam kung gaano kalalim ang background ng taong ito. Habang nag-uusap ang dalawa, ilang beses na nilang sinubukan, ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga tao sa silangan at kanlurang mundo, at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang panalo at pagkatalo. Ang mga taong pinadala ng pamilya yan ay tila nawala ng kaunti, ang nakatayo ngayon sa arena ay ang matangkad at matipunong kabataan kanina. Ang disipulo ni Elder Hu, si Chu Meng, madali niyang natalo ang 5 sunod-sunod na katao kaya napabuntong hininga ang mga tao. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo ang isang figura, tumalon mula sa tuktok ng mga ulo ng karamihan, at tumalon sa entablado na parang isang malaking ibon. Ito ay kahanga-hangang Song Tao, kanina lang, ipinakita niya ang kanyang panloob na lakas, at ngayon ay ipinakita niya ang isang magandang chain gang, na agad na naging dahilan upang magsaya ang mga tao. Si Song Tao ay madaling tumayo sa entablado na may paghamak sa kanyang mga mata. Si Cheng Jin ay sumulyap lamang sa entablado at pagkakaroon ng umiling, tunay na matanda na si Elder Hu. Ang mga disipulong nasa ilalim niya ay kulang sa panloob na lakas.
Masasabi niya sa isang sulyap na ang lakas ng kalaban ay hindi kasing husay ng pinakamatandang alagad na maingat niyang itinuro. Si Song Tao ay nagsasanay ng martial arts kasama niya mula pa noong bata pa siya, masasabing nilinang niya ito ng mag-isa. Totoo rin na sinadya ni Cheng Jin na alagaan si Song Tao, dahil natalo siya kay Old Hu sa White Dragon Sect noong nakaraan, pinigilan niya ang kanyang lakas at gusto niyang manalo ang kanyang disipulo ng isang round. Ngayon, parang wala man lang suspense, malakas na sigaw ni Song Tao at sinuntok si Chu, ang lakas ng suntok ay tumawid sa stage. Naghiyawan ang mga tao sa pagkagulat, ginamit ng mga nasa harap na hanay ang kanilang mga kamay para harangan ito upang hindi sila mabulag ng lumilipad na buhangin at mga bato. Nagpalitan ng suntok ang dalawa sa stage, sumipol ang malakas na hangin at maging ang mga puno sa paligid ng entablado ng kompetisyon ay niyanig ng malakas na hangin. Mabangis na umatake si Song Tao, habang si Chu Meng ay hindi makalaban, kaya lang niyang lumaban. Ito ang unang pagkakataon ni Li Tailei dito, at nabigla siya, bamulong siya, Master Dixon, sa tingin ko ang disipulo ni Elder Hu ay hindi sapat. Hindi pinansin ni Alex Dixon ang entablado, ini-enjoy lang niya ang tanawin ng kagubatan sa di kalayuan, nang marinig niya yun ay napatingin siya sa stage at umiling, matatalo tayo. Tuma ngo si Li Tailei, tama, ang disipulo ni Elder Hu ay binugbog, hindi siya makalaban kahit kailan. Hindi, umiling si Alex Dixon at sinabing, si Song Tao ang matatalo. Hindi niya sinasadyang hininaan ang kanyang boses, kaya nang matapos siyang magsalita, si Cheng Jin, na nakaupo sa kanyang harapan, ay agad na tumalikod na may malungkot na ekspresyon. Nakatitig din sa kanya ang ilang mga alagad na may mabangis na mga mata. Umakto si Alex Dixon na parang walang nangyari at nagdagdag ng panibagong tanong. Hindi lang siya matatalo, mamamatay din sa nang walang kumpletong bangkay. Dixon, Master Dixon, puno ng gulat ang mukha ni Li Tailei at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kahit gaano pa kahusay ang pagpipigil sa sarili ni Cheng Jin, hindi niya napigilan ang sarili at hinampes ang mesa. Alex Dixon, kung hindi mo kayang mag-effort, please watch your mouth. Walang ekspresyon ang mukha ni Alex Dixon, sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang maghintay ng 1 minuto. Pinalibutan siya ng ilang alagad at nagsimulang magmura. Ang isang basurang tulad mo ay naglakas loob na punahin si Senior Brother Song. Kung may kakayahan ka, umakyat ka sa entablado, hindi man lang ako makakita ng 3 galaw, at mapapalo ka pa sa mukha mo. What a trash, you actually think you're a big shot? Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi dahil kay Uncle Long, matagal ka nang binugbog sa amin hanggang mamatay. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang ulo at tinitigan si Cheng Jin, sabi niya, sasabihin ko 1 minuto, 1 minuto lang, hindi ka naniniwala sa akin? Walang kwentang alagad, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang gabayan ang aking mga alagad? Sabi ni Cheng Jin na may matigas na ekspresyon, sa madilim na mukha, sinabi niya, bago ito, iginagalang kita bilang kaibigan ni Dulong, dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Hindi mo ako masisisi sa pagiging masungit, kung nanalo ang alagad ko. Kung gayon, dapat kang humingi ng tawad sa kanya sa harap ng lahat, at umalis ka agad sa White Dragon Sect. Dapat kang magbitiw sa posisyon ng leader ng alyansa ng Merchant Union dahil hindi mo ito karapat-dapat. Natahimik ang paligid, maging ang marami sa mga manunood ay napalingon at gulat na napatingin sa kanila. Natakot si Li Tailei kaya naman manhid ang anit niya, hindi niya inaasahan na kukutsain ni Alex Dixon si Cheng Jin, parehong hindi karaniwan ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, si Cheng Jin ay may maraming mga disipulo sa ilalim niya. Kaya malamang na mas mahusay siya kaysa sa kanila. Isang labanan sa pagitan ng Divine Immortals, baka mabalisa lang siya. Napansin din ito ni Chen Yuanwu, malamig siyang ngumiti at bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Ang lakas ni Cheng Jin ay kapantay ng kay Elder Hu, kahit na siya ay natatakot sa kanya, at parang isang malaking kaaway. Gayunpaman, ang isang basurang tulad ni Alex Dixon ay talagang nagalit kay Cheng Jin. Hindi niya talaga alam ang sarili niyang limitasyon, sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Alex Dixon ay kalmado at may kalmado habang mahinang sinabi, oo naman,
pero kung matalo ka, kailangan mong lumuhod sa akin. Kabanata 282 nang matapos siya, tumalon ang kanilang mga alagad. Dixon, ano ka sa tingin mo? How dare you make my master Cheng knees? Sino ka sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Master Cheng. Idiot, kung wala si Master, binasag ko na ang itlog mo at ipinakain sa aso. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang muffled sound mula sa stage. Tunog ng mabigat na bagay na nahulog sa lupa, sabay-sabay na napatingin ang mga tao, pero nagulat sila. Nakita nila na si Song Tao ay nakatayo sa entablado, at ang kanyang tiyan ay nabutas, patuloy na umaagos ang dugo na parang gripo. Si Chu Meng ay hindi nasaktan, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamao sa tiyan ni Song Tao. Ang kanyang malaking kamao ay puno ng dugo, at siya ay nakahawak sa isang bahagi ng kanyang mga panloob na organo. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Song Tao, para bang nasa sobrang sakit, gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay pasuray-suray, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Malamig na ngumiti si Chu Meng at biglang ibinuka ang kanyang dalawang palad, parang high-five pump. Mabangis niyang tinutukan ang ulo ni Song Tao mula sa kaliwa at kanina. Nabalik sa katinoan si Cheng Jin at sumigaw, tumigil ka. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, ang dalawang palad ni Chu Meng ay naihampas na. Puchi, parang may sumabog na pakwan, agad na nahati ang buong ulo ni Song Tao. Isang pula at puting malagkit na substance ang dahan-daang tumulo pababa na parang pintura. Nabasag ang kanyang bungo, at maging ang kanyang mga eyeballs ay sumambulat, ito ay lampas na sa pagkilala. Ang kalunos-lunos na tagpong ito ay agad na nagpatahimik sa mga tao, natigilan silang lahat. Si Chu Meng ay kumilos na parang walang nangyari, pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa damit ni Song Tao at malamig na sumenggot. Talagang basura ang mga taga ng Guang, ang mukha ni Cheng Jin ay namutla, at ang kanyang mga mata ay duguan. Ang malaking galit ay nanginginig sa kanyang katawan, at maging ang kanyang balbas ay nanginginig. Ang ilan sa kanyang mga kapwa-alagad ay sumisigaw din sa sakit. Senior Brother Song, tumayo si Elder Hu at nakangiting sinabi, Elder Cheng, pakiusap huminahon ka, normal lang na may mga nasawi sa kompetisyon, hindi ba't ngayon ko lang ipinaalala sa iyo, kung hindi ka magaling sa pag-aaral, magagawa mo huwag sisihin ang iba sa pagkamatay sa ilalim ng mga kamay ng kalaban. Sobra naman, sa tingin mo ba walang tao sa Nanguang? Si Cheng Jin ay umungal ng malakas at tumalon sa entablado. Tumawa ng malakas si Elder Hu at sinabing, Disciple, itong si Elder Cheng ang amo ng basurang yun ngayon, magdahan-dahan lang, huwag mong patayin ang kanyang amo. Tuma-NGO si Chu Meng at sinabing, Guro, makikinig ako sa iyo, mag-iwan ng kumpletong bangkay para sa amo ng basura bilang tanda ng paggalang. Hehe, ngayon ay pira-pira-pirasuhin kita, hindi na kaya na ni Cheng Jin ang gayong kahihiyan, duguan ang mga mata niya, sigaw niya at naghagis ng dalawang suntok. Ang mabangis na hanging kamao na ito ay 2 beses na mas malakas kaysa dati, at mayroon pang ang tunog ng pagsipol sa hangin. Napabuntong hininga si Chu Meng at hindi nang ahas na salubungin ito tulad ng dati, ang kanyang diskarte sa pagtakbo ay talagang ilang beses na mas mali kaysa dati, madali niyang naiwasan ang hanging kamao. Ang kanyang minamahal na alagad ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, at wala man lang siyang kumpletong bangkay. Nagalit ito kay Cheng Jin, ginamit niya ang kanyang buong lakas sa pagdating niya, at ang kanyang pag-atake ay mabangis at mabangis. Ang ilang mga disipulo sa ibaba ay nagngangalit sa kanilang mga ngipin at pinasaya siya. Master, patayin mo siya, maghayganti kay Senior Brother Song. Kung umakyat si Master sa entablado, siguradong bugbugin niya ang batang ito hanggang sa lumuhad siya at humingi ng awa. Masyadong malungkot na namatay si Senior Brother Song, Master, patayin mo siya on the spot. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, sa sandaling ito, isang figure ang lumapit sa kanya at nagtanong, Kuya Alex, sino sa palagay mo ang mananalo? Tumingin si Alex Dixon at nakita niyang mahigpit na nakatakip si Chen Xiaojiao sa sarili, hindi lang siya nakakap, mayroon din siyang malaking face mask at sunglasses, nakasuot siya na parang paparazzi, natigilan siya.
Malungkot na hinatak siya ni Chen Xiaojiao at sinabing, natatakot lang ako na makita ako ng tiyuhin ko, hindi pa rin niya alam na nandito ako. Oh, sabi ni Alex Dixon at sinabing, matatalo si Cheng Jin. Lumingon ang ilang mga disipulo at tumingin sa kanya na may duguan na mga mata. Gayunpaman, hindi na sila galit tulad ng dati, bakas talaga ang takot sa kanilang mga mata. Bakit? Curious na tanong ni Chen Xiaojiao, nagpatuloy si Alex Dixon, si Cheng Jin ay naglilinang ng isang mabangis na kasanayan sa panloob na puwersa, ngunit ito ay mabangis lamang. Sabi nga sa kasabihan, kapag ang isa ay matigas, madaling masira, 3 taon na ang nakalipas, kaya pa niya lumaban hanggang sa tabla. Ngunit sa loob ng 3 taon na ito, siya ay nagsasanay ng husto, sa halip, ito ang naging dahilan ng kahinaan niya. Sa kabilang banda, si Chumeng ay nagsasanay ng lahat ng uri ng mga galaw na nagtatarget ng matitigas na kakayahan sa katawan. Tingnan kung ano ang kanyang mga galaw ay parang Tai Chi, ang tinaguriang Four Tails of Gold, ganun talaga. Tila naintindihan ni Chen Xiaojiao ngunit tuma-NGO siya at sinabing, parang naiintindihan ko na, ang tigas ng salamin ay mas mataas kaysa hindi kinakalawang na asero ngunit nabasag ito sa isang hampas, maaaring ito ang prinsipyong binanggit mo. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, maaaring turuan ng batang ito. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Chen Xiaojiao na kumakain ng jube ng may sarap, kumuha siya ng isa at pinasok sa bibig niya. HMPH, ang lakas ng loob mong agawin ang pagkain ko. Si Chen Xiaojiao ay hindi nasisiyahan at pinandilitan siya ng mata. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, ibabalik ko sa iyo ang isang kahon, okay? Sinabi ni Chen Xiaojiao, hindi, gusto kong kasama kita kumain. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng wave ng exclamations mula sa audience. Tumingala si Alex Dixon at nakita ang mukha ni Cheng Jin na puno ng gulat, hinawakan niya ang kanang braso at gulat na napatingin kay Cheng Jin. Puno ng dugo ang buong katawan niya, ang kanang braso niya ay nakalaylay na parang malambot na pansit, ang kanyang mga buto ay nabasag. Natigilan din ang mga alagad sa ibaba ng entablado, ang ilan ay nagsiwalat pa ng mga hitsura ng takot. Paano ito naging posible? Ang kanilang amo ay talagang natalo ng hindi kilalang disipulo. Isa pa, nabali ang kanyang mga buto, isang matinding pagkatalo. Ang mukha ni Chen Xiaojiao ay puno ng paghanga habang siya ay bumulalas, Kuya Alex, ikaw ay talagang kamangha-mangha, tama ang mga sinabi mo. Nagkagulo ang mga tao, pinatayo ng maraming tao si Elder Hu at pinalibutan siya para purihin siya. Si Elder Hu ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit may bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata. 3 taon na ang nakalipas, muntik na siyang talunin ni Cheng Jin, at pinag-usapan ng maraming tao, ngayon, nakaganti na siya sa wakas. Paano may kukumpara si Cheng Jin sa kanya? Siya ang pinakamataas na tao sa White Dragon Sect. Wala nang lakas si Cheng Jin para lumaban, nagpakita ng masamang tingin si Chumeng at sinabi ni Master na iiwan kanya ng isang buo na bangkay, pagkatapos ay dudurugin ko ang iyong puso. Pagkasabi niyon, isang matinding suntok ang ibinato niya sa dibdib ni Cheng Jin. Gusto niyang durugin ng pilit ang puso niya, mapatla ang mukha ni Cheng Jin, wala siyang lakas para umiwas. Nang malapit nang tumama ang kamao niya sa puso ng kalaban, biglang tumagilid ang kamao ni Chumeng, para siyang nakuryente, pilit niyang binawi ang kanyang kamao. Isang jujube core na kasing laki ng mani ang nahulog sa lupa na may butas. Ang mga tao ay namangha, hindi nila inaasahan na ang suntok ni Chumeng na may kapangyarihang maghati sa mga bundok ay talagang mapigilan lang ng isang jujube core. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Hu. Tumingin siya sa paligid ng mga tao at sumigaw sa direksyon ng pamilya Yan, King of Ghosts, it's not your turn yet, bakit ka umatake? Napatingin din ang mga tao, sa buong audience, ang tanging maaaring gumamit ng date core para buksan ang kamao ni Chumeng na may 1,000 toneladang lakas ay ang King of Ghosts. Ang King of Ghosts ay nakaupo roon nang hindi gumagalaw at naiinip na sinabi, hindi ako ito, kung hindi ikaw, sino pa? Puno ng galit ang mukha ni Elder Hu, gamit ang isang light date core para mapalipad ang kanyang disipulo na may buong lakas ng suntok, isa itong malaking insulto sa kanya. Sa oras na ito,
isang mahinang boses ang nagmula sa karamihan, "Ako ang may gawa nito." Kabanata 283. Natuon agad ang mga mata ng karamihan sa isang binatang nakatayo sa dulo ng linya. Alex Dixon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Ho. Hindi niya inaasahan na ito ang maalamat na basurang ito. Hindi kaya nagkamali siya ng panghuhusga sa kanya? Napahiyaw din ang karamihan sa gulat, na puno ng matinding gulat ang kanilang mga mata. Paano kaya siya, isang basura na wala man lang upuan? Hindi ba ang numero 1 eksperto sa Nanguang Chengjin? Saan siya nanggaling? Sa entablado, si Chengjin ay pasuray-suray, hingal na hingal habang nakatingin kay Alex Dixon sa gulat. Siguradong patay na siya ngayon, ngunit naligtas siya ng isang jujube core na iniluwa ni Alex Dixon. Sa isang iglap, ang mood ni Chengjin ay parang natamba ang isang bote ng pampalasa. Ito ay hindi maihahambing na komplikado at simpleng hindi kasiya siya. Itinuring niya si Alex Dixon bilang basura, hindi siya inilagay sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli, si Alex Dixon talaga ang nagligtas sa kanyang buhay. Ang sapot sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Chumeng ay manhid pa rin, at siya rin ay nabigla sa kanyang puso. Kung hindi lang siya tumigil sa oras, natatakot siya na baka mabasag ng jujube core ang braso niya. Napabuntong hininga siya, sumigaw siya, "Alex Dixon, gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin sa entablado?" Bahagyang inangat ni Alex Dixon ang ulo at hindi man lang siya nilingon, mahina niyang sabi. "Hindi ka karapat-dapat, ikaw." Galit na galit si Chumeng na halos hindi na siya makahinga, namumula ang kanyang mga mata, at tinitigan niya ng masama si Alex Dixon. Kung hindi pa siya nakatayo sa entablado, natusok na sana ang dibdib ni Alex Dixon on the spot at nahukay ang puso niya. Mabigat ang paghinga ni Chengjin, nagulat pa rin. Nilaibat niya ang gate of life and death, kinuha lang niya ang kanyang buhay. Nasa entablado pa rin ang bangkay ni Song Tao, umaagos ang dugo sa buong lupa. Kung siya ay bugbugin muli ni Chumeng sa publiko, parehong mamamatay ang guro at disipulo, sa kamay ng isang walang tao, hindi lang siya nawala ng buhay, pati ang kanyang reputasyon ay tuluyan ng nasira. Tumingin si Chengjin kay Alex Dixon, at ang kanyang mukha ay kumikislap sa pagtataka, pagkabigla, ayaw, kahihiyan, ngunit sa huli, tanging pagsisisi ang naiwan sa mukha ni Chengjin. Marahas na nagtaas-baba ang kanyang dibdib, na puno ng halo-halong damdamin ang kanyang puso, maya-maya, dahan-dahan niyang sinabi. "Dixon, Master Dixon, salamat sa pagligtas sa buhay ko." Sa wakas ay lumabas ang salitang master sa bibig ng isang martial arts master sa Nanguang, at nakadirekta pa rin ito sa isang binata sa edad na 20s. Hindi lamang nagulat ang mga tao, pati ang dos-ina ng kanyang mga alagad ay natigilan, ngunit agad nilang ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi naglakas loob na tumingin kay Alex Dixon. Ang ilan sa kanila ay kahit subconsciously lumipat pabalik, puno ng paggalang kay Alex Dixon. Hindi man lang nilingon ni Alex Dixon si Chengjin, umiling siya at mahinang nagsabi, "Walang kinalaman sa akin ang buhay at kamatayan mo." Sumimangot si Elder Ho at sumigaw sa malalim na boses, "Kung gayon bakit mo ginagawa ito?" Malamig ang mukha ni Alex Dixon, aniya, "Iniligtas ko siya dahil ngayon lang siya nakipagpustahan sa akin, kaya bakit siya lumuhad sa harap ko, hindi siya maaaring mamatay." Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at biglang sumigaw ng malamig. Lumuhad, ang mukha ni Chengjin ay humalili sa berde at puti, at ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi lang siya makapagsalita. Bigla, dahan-dahan siyang lumuhad sa harap ni Alex Dixon sa harap ng daan-daang tao sa ibaba ng stage. Lumuhad si Chengjin sa lupa habang nakasubsob ang ulo, nang hihinayang sinabi niya, "Master Dixon, mali ako, akala ko mature na ako, pero minamaliit kita, Master Dixon. Patawarin mo sana ako sa pagiging bulag at bingi ko, napagkamalan kitang ibang tao, nakikiusap ako kay Master Dixon na patawarin mo ako." Ang 12-dosenang mga disipulo sa ibaba ng entablado ay lumuhad din patungo kay Alex Dixon at sabay-sabay na sumigaw. "Patawarin mo ako, Master Dixon." Pagkatapos sabihin yon, ginaya ng 12-dosenang mga disipulo ang kanilang Panginoon at yumuko kay Alex Dixon. Nagulat ang mga tao sa kanilang nakita,
Nagulat din si Li Tailei kaya napabuntong hininga siya. Hindi niya inaasahan na si Cheng Jin, na kinikilala bilang isang martial arts grandmaster sa Nanguang, ay talagang matatalo ng disipulo ni Elder Hu, at maliligtas pa nga ng isang date core na iniluwa ni Alex Dixon. Nagkamali pa rin siya ng paghusga sa kanya, ang lakas ni Alex Dixon ay mas hindi maarok kaysa sa naisip niya. Kinatok ni Cheng Jin ang kanyang noo hanggang sa napuno ito ng dugo. Napuno siya ng panghihinayang. Kung hindi dahil sa kanyang pagmamataas, ang kanyang disipulo, si Song Tao, ay hindi namatay sa isang trahedya na kamatayan. Kung hindi dahil minamaliit niya si Alex Dixon, hindi mawawala ang reputasyon niya sa harap ng lahat. Itinaas ni Cheng Jin ang kanyang ulo at ikinalulungkot ang kanyang kamay sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging master. Hindi ko na makilala si Master Dixon, sayang ang pagiging guro, hindi ako karapat-dapat na kumatawan sa mga bayan ng Nanguang sa White Dragon Sect, dapat ay si Master Dixon ang martial arts grandmaster ng Nanguang, ako ang may mga mata ngunit nabigong makakita, handa akong baliin ang sarili kong paa at magsisi kay Master Dixon. Pagkatapos sabihin yon, marahas na hinampas ni Cheng Jin ang kanyang palad, tinutukan ang sarili niyang braso sa binti. Sa isang malutong na tunog, ang mga buto sa kanyang kaliwang guya ay ganap na nabasag. Naging berde ang mukha ni Cheng Jin dahil sa sakit, at namumuo ang pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, nagngangalit siya at tiniis ang sakit, hindi gumawa ng ingay. Guro, sumugod ang ilang disipulo at binuhat siya pababa. Tumayo si Chumeng sa entablado na may napakapangit na ekspresyon. Bigla siyang sumigaw, Alex Dixon, stop acting cool. Halika at makipagkumpetensya sa akin kung mayroon kang kakayahan, lahat kayong taga ng Guang ay isang bungkus ng basura. Ako ay pabaya at nahulog sa inyong bitag, naglakas loob lang akong magtago sa ibaba at maglaro ng dirty tricks. Kung mayroon kang lakas ng loob, umakyat ka sa entablado at makipaglaban kay Lolo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ay nakaramdam na lamang ng pagkalabo sa harap ng kanilang mga mata. Bago pa sila makakita ng malinaw, biglang tumigil ang pagmumura ni Chumeng, lumipad siya na parang saranggola na may putol na tali at nauntog sa pader sa likod ng kompetisyon. Ang puting pader ay tumalsik ng dugo, umupo si Chumeng sa lupa, paralisado, tinamaan siya hanggang sa damyugo ang kanyang ulo, at napabuntong hininga siya sa takot. Nakatayo na si Alex Dixon sa stage, nasa likod niya ang mga kamay niya, at ang lamig ng mukha niya. Dahan-dahan niyang binawi ang mga paa niya sa ere. Sabi ko kanina, kahit ikaw, hindi mo ako kaya, natahimik ang karamihan, maging ang King of Ghost ay napabuntong hininga at nakasimangot na tinitigan si Alex Dixon, hindi niya maintindihan kung ano ang nasa mata ng karamihan. Mariing pinunasan ni Chen Xiaojiao ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala. Kanina lang, nakatayo pa rin ang taong ito sa tabi niya. Bakit wala pang isang segundo tumalon siya sa stage? Ang bilis, tao pa ba siya? Damn it, kinagat ni Chumeng ang kanyang mga ngipin at tumayo. Sinamantala niya ang sandaling nakaharap sa kanya ang likod ni Alex Dixon at ginamit ang buong lakas niya para sumugod, sa isang malakas na dagendong, ang dalawang palad niya ay tumama papunta sa ulo ni Alex Dixon. Ito ang stone splitting palm na pinagpraktisan niya sa loob ng 3 taon. Hindi niya alam kung ilang piraso ng bato ang nabasag, pati ang bakal ay mapapatag ng kanyang dalawang palad. Kanina lang ay sobrang bilis ng mga galaw ni Alex Dixon, hindi siya naniniwala na ang ulo ng batang ito ay mas matigas pa sa bakal. Naghiyawan sa alarma ang karamihan, si Chen Xiaojiao ay natakot din sa katangahan, ang jujubi sa kanyang kamay ay gamulong sa lupa at sumigaw, Kuya Alex. Akmang sasampalin na ng mga palad ni Chumeng ang ulo ni Alex Dixon. Bigla, ang kanyang mga palad ay tila sumalubong sa maraming beses, at huminto ang mga ito ng 1 sentimetro ang layo mula sa ulo ni Alex Dixon, hindi makagalaw. Puno ng takot ang mukha ni Chumeng, ginamit ng kanyang kalaban ang kanyang panloob na lakas para harangan ang kanyang palad. Gusto niyang huminto. Ngunit hindi niya magawa, ang magkabilang palad niya ay sinipsip ng lakas ng loob ni Alex Dixon, at hindi siya makagalaw. Natigilan din si Elder Hu, bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkakabigla.
Ang ganitong uri ng panloob na lakas ay makakamit lamang niya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit si Alex Dixon ay isang maliit na bata. Bakit siya nagkaroon ng ganoong kalaliman na paglilinaw? Dahan-daang lumingon si Alex Dixon at tumingin ng diretso kay Chumeng. Nanginginig si Chumeng sa ilalim ng kanyang mga tingin, na parang nakaramdam siya ng matinding pressure. Nanginginig ang mga paa niya, at gusto niyang tumakas sa takot, ngunit hindi siya nakatakas. Kabanata 284 sinabi ni Alex Dixon na may walang pakialam na tono, "You deserve to die." Pagkatapos niyang magsalita, nanginginig ang swerte niya. Si Chumeng ay nagpakawala ng nakakasakit sa pusong sigaw. 2 madugong ambon ang agad na sumambulat. Ang kanyang mga braso ay nabali, at ang dugo at laman ay lumipad kung saan-saan. Lumipad din palabas ang kanyang katawan, at parang saranggola na may putol na tali, bumagsak siya sa puting pader ng malakas, at diretsyong nahulog sa bangin. Ngunit ang bangin ay hindi mataas, ilang dosenang metro lamang. Nakahinga ng maluwag si Elder Hu, nabalian man ang mga bisig ng kanyang alagad, mailigtas man niya ang kanyang buhay. Sa lakas ni Chumeng, mahulog man siya sa bangin, hindi siya mamamatay. Kung paanong iniisip ni Chumeng na maliligtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang pagkakamali. Biglang nag-angat ng ulo si Alex Dixon at sumigaw. Kulog, halika, boom, isang walang kapantay na malaking kidlat ang agad na tumama mula sa langit. Tinamaan ito sa hangin ang katawan ni Chumeng. Isang tumpok ng abo ang nahulog sa bangin, laking gulat ng mga tao kaya kinilig sila. Si Chumeng ay talagang pinutol sa uling, kahit latak ay hindi natira. Natahimik ang karamihan, at hindi mabilang ang mga tingin kay Alex Dixon. May nahulog sa lupa sa gulat, ngunit mas maraming tao ang may pagdududa sa kanilang mga puso. Ang kidlat na ito ay nagkataon lamang, o pinatawag ba ito ni Alex Dixon? Paano tatawagin ng mga mortal ang Heaven Thunder? Yun, ay hindi isang bagay na tanging mga Diyos ang maaaring gawin. King of Ghost, na nakaupo sa mesa, biglang nagbago ang ekspresyon, tinitigan niya ng masama si Alex Dixon. Matagal na niyang nakilala si Alex Dixon, siya ang pumatay sa kanyang 2 alagad. Pero kanina pa siya nagpipigil dahil gusto niyang makita ang background ni Alex Dixon. Nakita niya na ang Heaven Thunder na pumatay sa kanyang alagad ay ginamit na naman ni Alex Dixon. Lubhang madilim ang mukha ni King of Ghost, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Si Elder Hu ay bumalik sa kanyang katinuan at nagpakawala ng galit na dagendong. Tumalon siya sa stage. Gayunpaman, bago pa siya makatayo ng matatag, biglang kumislap ng parang kidlat ang katawan ni Alex Dixon. Bang, si Elder Hu ay talagang sinipa niya sa dibdib, at nahulog sa entablado habang nakaharap ang mukha sa itaas. Hindi man lang siya tumayo kahit isang segundo sa stage. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, "Ikaw, you don't deserve it." Kuya Ho, sumugod si Chen Yuanwu nang makita niya ang eksenang ito. Sa sobrang gulat niya ay nakalimutan niyang huminga. Katatapos lang niya ng 1 bilyong yuan jade trade contract, kaya late siya ng 1 minuto. Hindi niya akalain na makikita niya ang kakaibang eksenang ito nang kara-rating lang niya sa venue ng kompetisyon. Paano ito naging posible? Laking gulat ni Chen Yuanwu kaya hindi siya makapagsalita, hinala lang niya na nananaginip siya. Si Elder Hu ay bumagsak sa lupa, ang kanyang ulo ay dumudugo, at maging ang kanyang ilong ay nabali, agad siyang nahimatay. Nahulog din siya sa mabahong pool sa tabi ng Cloud Watchtower, basang-basa at mabaho ang buong katawan niya, mas miserable pa siya sa isang nalulunod na aso sa tabi ng kalsada. Ang pinaka-may martial arts grandmaster sa tabi niya ay si Elder Hu, na may cultivation base na mahigit 100 taon. Parang rubber ball talaga siyang sinipa ni Alex Dixon. Isang sipa ang bumaba mula sa stage, nabalik sa katinoan ang ilang waiter at mabilis na sinandok si Elder Hu mula sa mabahong pool. Kung sila ay isang hakbang na huli, ang sikat na Elder Hu sa Dongchuan ay malulunod sa mabahong pool. Natahimik ang karamihan, shock, walang inaasahan na si Alex Dixon ay isang maitim na kabayo. Isa siyang maitim na kabayo na ikinagulat ng lahat, sa isang sipa,
Sinipa niya ang entablado ng isang martial arts grandmaster mula sa Dongchuan. Ang daan-daang tao sa entablado ay napakatahimik na kahit isang pin drop ay maririnig. Nakatuon ang mata ng lahat kay Alex Dixon, hindi maiwasan ni Chen Yuanwu ang manginig at makaramdam ng isang alon ng pressure. Para bang ang figure sa entablado ay naglalabas ng aura ng isang emperador. Walang nang ahas na tumingin sa kanya ng diretso. Kahit hindi niya namamalayan ay gusto niyang lumuhod sa ilalim ng kanyang mga paa at magpasakop sa kanya habang nanginginig. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang ulo at tumitig sa direksyon habang nagsasalita. Ikaw, umakyat ka sa stage, kasunod ng kanyang linya ng paningin, ang mga tao ay lumingon sa kanilang mga ulo upang tumingin, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Pagharap sa linya ng paningin ni Alex Dixon, malungkot ang mukha ni King of Ghosts, itinapon niya ang kanyang balabal at tumayo, namimilipit ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Galit na hinampas ng patriarch ng pamilya Yan, si Yan Zhailai, ang mesa. Alex Dixon, huwag mong isipin na maaari mong sipain si Elder Hu at sigawan ng aking Yan family, ang nanguwang mo ay palaging nasa ilalim ng White Dragon Sect, si Elder Hu ay wala, at ikaw ay wala. Let me tell you the truth, si Elder Hu ay isa lamang payaso sa harap ng ating hari ng aswang, nililigawan mo si kamatayan. Huwag mag-alala, lumiwanag ang mga mata ni King of Ghosts at mahinang sinabi, may utang din akong dapat bayaran sa kanya. I want to settle it with him well, this is also a good time to teach this ignorant brat a lesson. Pagkasabi noon ay lumundag siya sa ere at ainal-alayan ng isang itim na kampana habang dahan-daang naglakad patungo sa entablado. Ang mga tao ay sumigaw sa pagkaalarma, at lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga ulo. King of Ghosts talagang lumipad sa ere at humakbang sa ere. Para siyang nakatapak sa hangin, walang anuman sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag. Dahil sa kapangyarihang yun, napasigaw ang karamihan sa pagkamangha. Nang humakbang siya, isang layer ng itim na chi ang lumulutang sa paligid ng King of Ghosts, at may bakas pa ng usok. Nagulat ang mga tao, at napaatras silang lahat sa takot. Maging si Chen Yuanwu ay walang kam-alay-malay na mga umatras ng ilang hakbang, at isang grupo ng mga bodyguard ang mabilis na tumayo sa kanyang harapan para protektahan siya. Tinitigan niya si King of Ghosts, at nagbago ang mukha niya. Akala niya si Elder Hu ang pinuno ng White Dragon Sect, ngunit hindi niya inaasahan na darating si Shi Yuan na handa, ang hari ng ghost na inimbitahan niya ay talagang napakalakas. Ang kakayahan ni Elder Hu na lumakad sa himpapawid ay wala pang isang kapat ng kanyang orihinal na lakas. Natatakot siya na hindi makayanan ni Elder Hu ang kalahating hampas ng hari ng ghost. Ang patriarch ng Western Plain, si Yan Zhailai, ay malamig na sumimangot. Ang batang ito ay talagang hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa, ang husay ng ating hari ng ghost ay umabot na sa yugto ng pagbabago, at matagal nang nalampasan ang mortal na katawan, kahit na tinatawag mo siyang Diyos sa langit, kaya niya pa rin. Si Chen Yuanwu ay tumingin sa gilid at sinabi na may maligamgam na tono, Yan Zhailai, natatakot ako na may plano kang makahanap ng kakaibang tao na pupunta dito upang talunin ang aking Dongchuan. Huwag mong isipin na hindi ko alam mo na ang King of Ghosts na inimbitahan mo ay hindi lamang sumisipsip ng blood essence ng mga hayop, kundi pati na rin sa blood essence ng mga tao. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring maging isang multo, hindi karapat-dapat na maging isang Diyos. Ngumisi si Yan Zhailai at sinabi, Chief Chen, kahit si Elder Hu, na nakatayo sa tabi mo, ay binugbog na parang nalulunod na aso, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo inaasahan na tutulungan ka namin, Zai Yuan, na mabawi ang iyong sarili, mukha. Nabulunan si Chen Yuanwu sa kanyang mga salita, at naging pangit ang kanyang ekspresyon. Hahaha, natawa si Yan Zhailai at umiling, Chief Chen, ako, si Shi Yuan ang magiging kampyon ng White Dragon Sect ngayong taon, huwag kang mag-alala, ang King of Ghosts ay isang immortal cultivator. Paano may kukumpara ang isang mortal sa kanya? Gaano man kalakas ang iyong Elder Hu, siya ay isang mortal pa rin, ngunit ang King of Ghosts ay nilinang na ang ghost daw, hindi mahalaga kung siya ay isang multo o isang immortal, hanggat siya ay nasa mundong ito, ayos lang basta supreme existence siya. Hindi natuwa si Chen Yuanwu nang makita niyang itinaas ni Elder Hu ang kanyang katayuan.
Sinadya niya itong i-provoke. Si Elder Hu ay pinaalis sa entablado. Ang King of Ghost martial art na hinahanap mo ay hindi rin ganoon kalakas. Huwag kang mag-alala, napangiti si Yan Zilai nang may pagmamalaki. King of Ghost ay hindi gumagamit ng martial arts, siya ay naglilinang sa loob ng maraming taon, at siya ay gumagamit ng immortal arts. Ngayon lang, nung ipinatawag ni Alex Dixon ang Heaven Thunder, isa rin itong sining. Natatakot ba kayong lahat? Ito ay isa lamang Maotian art. Ano ang napakaganda nito? Ang isang kidlat ng langit ay isang maliit na panlilinlang lamang sa harap ng hari ng ghost. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chen Yuanwu, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkakabigla. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay talagang tatawagin ang Heaven Thunder. It wasn't a coincidence, at hindi niya akalain na malalaman din ni King of Ghost ang art, at mas mataas pa ito kaysa kay Alex Dixon. This time, ang kapabayaan niya. Kabanata 285. Naging berde ang mukha ni Chen Yuanwu habang nakatitig sa entablado. Umaasa siyang mananalo si King of Ghost. Naalala pa niya ang pastahan nila ni Alex Dixon sa Jinling. Kung natalo siya, ibibigay niya ang kanyang pamangkin kay Dixon na ito bilang kanyang asawa. Sa oras na yun, hindi inisip ni Chen Yuanwu na matatalo siya, kaya pumayag siya kaagad. Ngunit ngayon, siya ay labis na nagsisi sa kanyang puso. Kung talagang natalo siya, kailangan ba niyang yumukod sa brat na ito at ituring ang kanyang pamangkin bilang kanyang asawa? Kahit na manalo si Zai Yuan, mas mabuti pa rin ito kaysa kay Alex Dixon. Higit pa rito, ang mga namamahala sa kapangyarihan ng tatlong kaharian noon pa man ay ang Dongchuan at Zai Yuan, hindi pa panahon ni Nanguang. Ang mga interes ng silangan at kanluran ay matagal nang nakapasok sa isa't isa. Kahit isa sa kanila ang magiging pinuno, ang kabilang panig ay hindi gaanong mawawala. Gayunpaman, iba ang Nanguang. Kung nanalo si Alex Dixon, kailangan niyang kunin ang malaking bahagi ng mga kakaiba. Ito ay magiging isang malaking kawalan sa silangan at kanluraning mundo. Boom! Ang hari ng ghost ay dahan-daang bumaba mula sa langit at tumayo sa entablado. Bagamat bahagya siyang bumagsak sa lupa, ang lupa gamit ang kanyang mga paa bilang sentro ay agad na nag-crack na parang sapot ng gagamba, at maging ang lupa ay nanginig. Malamig siyang humagulgol at sinabing, alam mo ang Heaven Thunder, ngunit yun lang ang mayroon ka. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at ang ilang hibla ng itim na gas na tumatakip sa kanyang katawan ay nabunot, na tumutusok kay Alex Dixon na parang matalas na palaso. Hindi kumikibo si Alex Dixon, lalapit pa lang sa kanya ang itim na gas ay biglang naglaho ang kanyang anyo at kumislap hanggang 5 metro ang layo mula sa kanya. Boom boom boom, ilang itim na linya ang tumagos sa batong pader. Ang pader na bato ay agad na sumabog ng ganoon, nabasag piraso. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chen Yuanwu, anong klaseng kasanayan ito? Napangiti si Yan Zilai nang may pagmamalaki, sinusubukan lang siya ng King of Ghosts, hindi pa niya nailalabas ang magic treasure niya. Kapag naalis na ang magic treasure, nag-iba ang kulay ng langit at lupa, kahit ang mga bathala ay hindi makakatakas. Sa sandaling ito, biglang itinaas ng King of Ghosts ang kanyang kamay sa entablado at itinapon ang itim na kampana sa kanyang palad. Ang itim na kampana ay tila lumaki na parang tinatangay ng hangin, sa isang iglap, lumaki ito ng ilang beses, at pagkatapos ay lumaki. Sa isang iglap lang, ang maliit na kampana na kasing laki ng palad ay naging isang higanteng kampana na kasing taas ng isang tao. Ang itim na kampana ay napuno din ng isang layer ng itim na gas. Hindi lang yun, ang kaninang maaliwalas na kalangitan ay agad na natatakpan ng madilim na ulap, na nagiging sanhi ng sobrang dilim. Nakita mo ba yun? Ito ang magic treasure ng King of Ghosts, ang Soul Sacrifice Bell, sabi ni Yan Zilai na may magalang na ekspresyon. Ayon sa mga alamat, ang kampanang ito ay sumipsip ng mga kaluluwa ng libu-libong tao. Ito ay lubhang kasamaan, si Alex Dixon ay hindi na mabubuhay. Nakaramdam din si Chen Yuanwu ng lamig sa kanyang katawan, parang biglang bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa paligid niya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lamig ay hindi bumababa sa temperatura. Si Yin Chi yun, malabo, tila narinig niya ang mga pag-iyak ng mga multo at pag-ungol sa hangin, na para bang may mga malisyosong espiritu na nakatago sa itim na ulap sa kalangitan.
Hindi napigilan ni Chen Yuanwu ang manginig, ang kanyang anit ay naging manhid sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang malaking itim na kampana ay nakatutok kay Alex Dixon, at ito ay marahas na bumangga sa kanya. Napuno ng itim na usok ang hangin, at kung saan man ito dumaan, ang mga dahon na nahawakan ng itim na usok ay biglang magiging sunog mula sa berde, at mahuhulog sa lupa. Ang isang ibon na hindi makaalis sa tamang panahon ay nasabit ng itim na gas at agad na napatay sa pamamagitan ng pagsipsip ng esensya ng dugo nito. Nakita ito ng karamihan at naramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit, maraming tao ang natakot kaya nagtago sila sa malayo, ngunit hindi nila maiwasang ma-curious at magtago sa malayo para sumilip. Ang itim na kampana, kasama ang isang alon ng nakamamatay na aura, ay bumagsak ng diretso kay Alex Dixon. Bihira ding seryoso ang ekspresyon ni Alex Dixon, alam niya na ang kampanang ito ay isang masamang nilalang, at naglalaman ito ng mga kaluluwa ng mahigit 10,000 tao. Gayunpaman, hindi maputol ng Heaven Thunder ang masamang enerhiya. Inangat niya ang ulo niya at naglabas ng dalawang salita. Rain, halika na, Hua. Agad na bumuhos ang malakas na ulan, dahilan para agad na maging mga basang manok ang karamihan. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang mga braso at talagang pinukaw ang ulan sa isang bola sa hangin, tulad ng isang malaking bola. Hindi, ito ay isang dragon, isang tao sa karamihan ang sumigaw sa alarma. Sa malakas na ulan, may haligi ng tubig na tila dragang baha. Pinaghiwalay ng napakalakas na ulan, si Chen Yuanwu ay natigilan. Naghinala pa siya na wala siya sa Earth, masyadong malayo ang pagtago ng mga tao, at kasabay ng malakas na ulan, medyo mahirap makakita ng malinaw, ngunit alam ng lahat na ito ay isang pambihirang labanan. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay, at agad na pinulupot ng Water Dragon sa itim na kampana, pinaikot ito ng mahigpit. Ang mga alon ng itim na usok ay sumisingaw sa singaw ng tubig sa katawan ng dragon ng tubig, ngunit mas maraming ulan ang bumuhos at nagpapabago sa katawan ng dragon. Paano ito nangyari? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng King of Ghosts. Wala siyang naramdaman nang tumawag si Alex Dixon para sa kulog, ngunit ang Water Dragon Technique ay isang walang kamatayang spell, kung walang daan-daang taon ng paglilinang, imposibleng ipatawag ito. Dong, isang malakas na tunog ang narinig, nagbanggaan ang Water Dragon at ang Black Bell at talagang tumama sa Cloud Watchtower. Ang mataas na tore na nakataas sa mga ulap ay agad na gumuho, at ang graba ay nahulog na parang ulan. Ang lupa ay yumanig na parang isang avalanche, ang tore ay gumuho. Ang mga tao ay sumigaw ng malakas habang hawak nila ang kanilang mga ulo at tumakas. Boom, ang malaking tore ay bumagsak sa duel ground nang may malakas na putok, ang mga bato ay lumipad kung saan-saan at isang malalim na hukay ang nabuo sa lupa. Isang malaking bato ang nabasag sa mga upuan ng malakas na putok, at 7 o 8 upuan ang nabasag sa mga piraso. Kung hindi lang ngayon ang ulan, at ang mga taong tumatakas, tiyak na hindi mabilang ang mga nasawi. Gayunpaman, mayroon pa ring iilan na mas mabagal at naduraj hanggang sa mamatay. Mabuti na lang at nakatakbo ng mabilis si Yan Zilai, kung hindi ay naduraj siya sa isang meat patty. This is a martial arts competition, hindi science fiction movie. Si Chen Yuanwu ay nagtago sa ilalim ng isang puno sa di kalayuan, humihingal sa gulat. Sa tabi niya, ang ekspresyon ni Yan Zilai ay sobrang pangit, at siya ay pinagpawisan ng malamig. Nagising na si Elder Hu, gulat na gulat niyang tiningnan ang eksena. Ito ang tunay na lakas ni Alex Dixon, hindi ito isang bagay na kayang labanan ng ordinaryong martial arts grandmaster na tulad niya. Sa kabutihang palad, ngayon lang nagpakita ng awa si Alex Dixon, kung hindi, siya ay namatay ng walang kabuluhang kamatayan. Nagulat si King of Ghosts sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na magiging cultivator din si Alex Dixon. Isa pa, ang lakas ni Alex Dixon, malamang na mas mataas pa sa kanya. Noong nakaraan, kapag ginamit niya ang Soul Sacrifice Bell, ang hangin, ulan, at kidlat ay nakikinig sa kanyang mga utos. Ngunit ngayon, ang langit at lupa ay talagang sumunod kay Alex Dixon, hindi nakikinig sa kanyang sining. Ang mga bitin ay lumitaw na sa Soul Sacrifice Bell, at ang mga itim na ulap sa kalangitan ay unti-unting naglalaho.
Sa unang pagkakataon, nakaamoy ng panganib ang King of Ghosts. Sa mga ulap sa kalangitan, ilang pilak na ahas ng kidlat ang kumikislap pabalik-balik, na para bang pinagmamasdan siya ng may pag-iimbot, na handang hampasin anumang oras. At ang mahinang nakikitang water dragon ay umiikot din sa hangin. Huminga ng malalim si King of Ghosts, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit namatay ang kanyang dalawang alagad sa ilalim ng mga kamay ni Alex Dixon. Lakas ng kalaban, ang kanyang dalawang lupain ay hindi kahit isang 10 bahagi ng lupain ni Alex Dixon, hindi isang inhustisya para sa kanya ang mamatay. Lahat sa mundo ay makikinig sa mga utos ni Alex Dixon. Kung hindi siya umalis, haantong siya sa ganito. Biglang humampas ang King of Ghosts gamit ang kanyang palad, itinulak ang soul sacrifice bell papunta kay Alex Dixon, para sa kanyang sarili, tumalon siya na parang unggoy, tumalon sa bangin. Hindi man niya gusto ang magic treasure na ito, magiging tubo pa rin sa kanya kung mailigtas niya ang kanyang buhay. Ikaw, hindi ka rin makakatakas, boses ni Alex Dixon mula sa likuran. Sa sobrang takot ni King of Ghosts, sasabog na ang puso niya, hindi siya naglakas loob na lumingon at desperadong tumakbo pababa ng bangin. Hanggat tumalon siya sa bangin, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay, sa sandaling ito, isang anino ang biglang bumagsak sa kanya, nagtaas ng ulo si King of Ghosts at nabigla, nakalimutan pa niyang tumakbo, nakita niya na ang soul sacrifice bell na itinapon niya kanina ay talagang naging mas malaki sa ilalim ng kontrol ni Alex Dixon, diretso itong nakatutok sa kanyang ulo. Abangan ang susunod na kabanata.